Maganda nga ba ang Municipality of Malaya, Aklan? Well, hindi ko masabi na maganda gawa nung hindi ko rin naman talaga napuntahan ang pinaka proper area ng Municipality of Malaya. Ibig kong sabihin is nakapagmalay ho ako pero mainland Malay pero sa ano lang, sa may Katiklan. Katiklan is lugar kung saan matatagpuan ang kanilang GT Port papuntang Boracay Island and yung kanilang international airport or airport lang, no? Domestic airport which is ang Katiklan Airport. And of course, ano din siya, no? Barangay ng Municipality of Malay ang Katiklan. So sa madalas kasi natin naririnig is Katiklan Airport lang, no? So hindi natin alam kung anong ito ba yung municipality, pero ito ay barangay. Maganda nga ba ang Malay Aklan? So siguro maganda gawa nung ano sila first class income municipality or first class income municipality. Ibig sabihin ho napakayaman ho ng Municipality of Malay dahil nga talaga sa napakagandang Boracay Island. So yun lang, hindi ko masabing maganda ang or 100% na masasabi na maganda ang Malay as a whole, no? Malay Aklan as a whole. Pero sure ako na 101% na napakaganda ng Boracay Island. And even ang Katiklan, Barangay Katiklan is masasabi kong maganda rin ho talaga siya, no? Para na rin siyang municipality, parang small town, no? Kasi meron na siyang Mang Inasal, nakain ho tayo ng Mang Inasal tsaka yung Chokstogo ba yun? Anyway, tapos yan may airport, no? Siya, barangay lang siya pero merong airport, meron din siyang port. Tapos sa mga tao, kumusta ang mga local ho nila? Syempre nakadaupang para daw natin ang mga taga rito sa Barangay Katiklan ng Malay, Aklan. Mababait naman, kahit pasabihin natin na mabait sila dahil guest ho tayo, ibig sabihin na nagbabayad ho tayo ng rent. Pero mabait, no? Yan ang maganda doon, na nagbabayad ka, nakinabang ka sa kanilang mga paupahan, kanilang kwarto, nakinabang ka sa kanilang accommodation, pero pinapakitaan ka pa rin nila ng hospitality. So maganda 'yon, no? It's a good sign, or it's a sign na mababait ang mga tao sa lugar. So yun lang, bali nga bang hitsura ng Katiklan, Barangay Katiklan ng Malay. Maganda siya, no? Hindi lang siya ganun ka matao, gawa nung maliit lang pala ang tao sa Municipality of Malay. Ano na siya, no? Consist of 60,000 people. Maliit lang siya. So may mga nagsabi na siya ay magiging syudad, ang Malay, magiging Malay City, Aklan na siya. Pero parang pwede ba maging syudad? Or ano ba yung pinaka margin, or ano ba yung pinaka standard or yung pinaka requirement, no, sa isang municipality para maging syudad? Maliban sa income, syempre yan consider din talaga ang income. Pagkakalam ko 100 million yata yung annual asset ng revenue, annual income ng isang municipality para ito ay ma-approve bilang isang city. Pero hindi ako sure, pagkakaalam ko lang yun. And sa population, yun ang hindi ako sigurado kung ano ba ang kailangan, no, na ma-reach ng isang municipality para maging city. Unlike sa highly urbanized city, alam ko yun, no? So it requires 200,000 population and 500 million na revenue, annual revenue sa isang syudad to make it highly urbanized city. So sa municipality, hindi ko alam kung ano ang requirement para maging city. So let me know in the comment box ng mga nanonood dyan, nakikinig. So maganda nga ba ang Malay Aklan, mainland? Sige, sabihin ko lang partly yes. Kahit hindi na napunta sa pinaka-sentro ho nila, pinaka-downtown, no? Which is kung doon makikita yung kanilang municipality at saka yung kanilang mga public market, schools. So dito lang ho tayo stay sa Barangay Katiklan, which is part pa rin naman ng mainland Malay. So I assume, no, na dito siguro sa buong Municipality of Malay, Katiklan na siguro ang pinaka populous area or pinaka matao, pinakamaraming tao. So let me know in the comment box, mga hagalang mga taga
Western Visayas. Syempre, Western Visayas, if you're from Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, so masasabi niyo siguro, kumbaga, baka nadaanan niyo na no, ang Malay, or meron kayong kakilala nakatira dito sa Malay, o di kaya kayo mismo no, nakastay sa Mainland Malay. So kaya tinatanong ko kayo, pinapanawagan ko kayo dyan na let me know in the comment box kung anong may offer no ng Mainland Malay, proper Malay or proper town of Malay na wala sa Katiklan, wala sa Boracay. Ano bang meron doon na mga views? Ano bang meron doon na mga makikita ng mga dayo, ng mga strangers, no, ng mga turista or mga biyahedor or mga traveler sa Mainland downtown area ng Malay, Aklan. Kasi ito lang yung nakikita ko dito, dagat, no? Kasi Boracay Island napakaganda na ng white sand bar ho nila, I mean white sand beach resort ho nila, Long Beach ho talaga. Tapos pagdating ko dito sa Barangay Katiklan, so masasabi ko pa rin na maganda rin pala ang nila, yung beach area, no, malinis din na palibasa kasi hindi nga talaga siya populated. Isa yan sa perks no ng dagat, or perks ng isang lugar, lalo to kapag coastal, kapag konti lang yung mga naninirahan, konti lang yung mga establishments, kasi hindi talaga mapopollute yung kanilang dagat. So malaya ka pa rin makapagtampisaw or maligo, and at the same time healthy pa rin kainin yung mga isda, kasi nababa lang yung coliform content. Ito yung mga gesture ba ng mga transient or mga staycation. Basta lodging house na lang dito na pagkasabi, na talagang sobrang tuwa nila sa mga guests nila, kaya tinatawag siyang complimentary, di ba? Pasalamat na nagkaroon sila ng guest, pasalamat, kumbaga parang pinapahalagahan, complimentary, o ano pa ba tawag dyan, anong term o anong pagkakaintindi natin sa mga complimentary na yun. Basta yun, parang happy sila kasi nagkaroon sila ng guest. Tapos yun, maliban sa talagang nag-isip sila na perfect location para sa kailang business, di ba, para mapagtayuan ng kailang bahay paupahan. Nag-isip sila ng perfect location para sa kailang business, para yung mga guest talaga nila ay matuwa, masiyahan, dudungaw-dungaw dito, di ba? Gaya nito, we are facing Boracay Island. Yun, pop-up si Idol. Pop-up Idol. Pop-up. Galing. So, yun lang, airport. So, sabihin natin maganda ang airport, maganda ang kailangan pantalan, maganda ang mga kalsada naman, kita paano. Tapos, nakita ko ang mga bus dito, mas maganda ang bus nila dito na nananakbo sa probinsya na to compare sa mga tumatakbong bus sa may Iloilo province. And yun, maganda ang kanilang mga talawin dito, no? Tapos mga tao, yan, isa yan sa talaga, no, asset ng isang lugar. Hindi lang yung lugar mismo, kundi yung mga local. So mababait in fairness. Tapos meron silang dito, bangko. Siyempre yan Katiklan is parang siya, pinaka portal, no, ng Malay Aklan papunta din ng Boracay Island. So siyempre pagkababa mo ng eroplano, pagkababa mo ng bus, if you're coming from different provinces and regions sa buong Pilipinas, kahit sa buong mundo, pagka ito talaga yung pinakadaungan ng lahat, no, pinakalabagan, pinaka outlet ba. So dito dadaong lahat, dito dadaan lahat, no. Wala kasing rektang flight na bababa ka ng Boracay Island or doon maglalanding. So syempre may mga biyahedor, may mga tourist na walang pera, di ba? May dalang pera pero konti lang kasi nga nagmamadali, na nakalimutan na mag-withdraw ng napakaraming cash. Although marami namang mga bank na available sa isla ng Boracay, pero syempre yung iba hindi nila alam yun, no? Parang wala silang masyadong idea tungkol sa Boracay Island, kaya pagkalapag pa lang ho nila ng Katiklan Airport, syempre mag-withdraw na ho sila. So meron naman mga bangko ho dito, tsaka may mga kainan na rin, no? Meron din mga restaurants. Kaya nga sa ginawa ko, kumain ako dito ng Mang Inasal. Tsaka yung Choksugo, basta Choksugo ba yun? Yun, basta may mga fast food restaurants ho dito. Wala pa lang silang Jollibee.
kasi barangay nga lang to dito. Pero kahit pa barangay, no, kaya na niya mag-sustain, kaya niya nang bumuhay ng mga fast food restaurant sa lugar. So yan lang, maganda ba ang Malay Aklan? Yes, maganda. Masasabi ko, Minlanda, Malay, maganda.